I come from the north of the country where our Human Development Index is almost Southern Europe. But if you go to Mindanao, their Human Development Index is Sub-Saharan African level. Sub-Saharan African level. Ano nga ba ang antas ng pamumuhay sa Sub-Saharan Mindanao? It's time, Solidarchers. Welcome to Watchlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Welcome to the Sub-Saharan Kingdom of Mindanao. Mindanao, 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 Sub-Saharan Mindanao. Ang tinaguriang Sub-Saharan Land of Promise, kung saan ang antas ng pamumuhay dito ay walang katulad, gaya na lamang ng slogan ng Wakanda Davao, ang capital city ng Sub-Saharan Kingdom of Mindanao. Life is here. Tunay nga dahil may unity in diversity dito. Luman, Kristiyano, Muslim ay nagkakaisa sa iisang adhikain. Kaya Land of Peace ang Kingdom of Mindanao, lugar ng mga maisog at peace-loving people, the land of the dream weavers at mga tribong humubog ng kultura ng Sub-Saharan land. Sagana sa pagkain dahil narito ang food basket of the Philippines. Nag-e-export ito ng mga produkto patungong Southern Europe at Los Atlantis para hindi sila magutom. Sagana sa mga prutas dahil narito rin ang fruit basket of the South. Mayaman ang lupa rito kaya hitik na tumutubo ang mga saging, kakao, pinya at durian na ini-export din sa ibang karatig na kaharian. Speaking of durian, narito sa Sub-Saharan Kingdom of Mindanao ang kings and queens. Durian, the king of fruits. Waling-waling, the queen of orchids. Philippine eagle, ang haring ibon ng bansa, at ang majestic Mount Apo, ang hari ng mga bundok sa tayog nito. Sagana sa mga isda, kaya narito ang tuna capital ng bansa, ang rubber capital at ang palm oil capital. At isang may pagmamalaki ng sentro ng Sub-Saharan Kingdom ang pagiging disiplinado ng mamamayan ng Wakanda Davao. May designated smoking areas, tumutupad sa mga traffic rules at pinapanatili ang kalinisan. Kaya nga, naging isa ito sa cleanest city in the Greater Kingdom of Asia. Pagdating naman sa seguridad, nakaantabay ang mga CCTV camera sa buong lungsod at proud ito sa pagiging isa sa safest city in the Greater Kingdom of Asia. At isa pang may pagmamalaki ng Wakanda Davao, ang Central Rescue 911 na wala sa Southern Europe of the North. Tanging ang Wakanda Davao lamang ang may ganitong modernong pasilidad at teknolohiya upang tugunan ang mga rescues at emergencies ng lungsod. Ngunit alam mo ba na hindi rito nagtatapos ang kahangahangang maipagmamalaki ng Wakanda Davao? Dahil ang pinaka-best kept secret nito ay makikita sa pinakapuso at nasa paanan ng majestic Mount Apo, ang dating kalbong bahagi ng bundok na ngayon ay isa ng matatawag na paraiso. Ito ang Glory Mountain, ang largest concentration ng pine forest sa buong kalupaan ng Pilipinas. Hanep sa ganda ang mga rolling hills na punong-puno ng mga bulaklak at mga pine trees na proyekto ng grupo ni Pastor Apollo Kibuloy upang tulong sa kalikasan ng Wakanda Davao. Isama mo pa ang malapalasyong mga gusali at manicured gardens sa Paradise Garden of Eden Restored na talaga namang walang katumba sa ganda. Gandang dito mo lang masisilayan sa Sub-Saharan capital of Wakanda Davao. Kahit na isa ng maunlad na lungsod ang Wakanda Davao, hindi ito tumitigil na mapabuti ang serbisyo sa mga nasasakupan nito. Magagandang coastal roads, freedom parks, at ang underground cabling system upang mawala na ang mga spaghetti wires ng lungsod. At panghuli, ang sinasabing jewel and pride of the Sub-Saharan Kingdom of Mindanao, ang napakalaki at mega structure na 75,000 seating capacity na kingdom, the biggest indoor cathedral in the world
kung saan ang mga mamamayan nito ay sama-samang magpapasalamat sa mga biyayang bigay mula sa Diyos Amang may likha. Ito lang naman ang ilan sa mga maipagmamalaki ng tinatawag na Sub-Saharan Kingdom of Mindanao. At siya nga pala, no visa, no entry po ngayon dito, lalo na para sa mga taga Southern Europe o the North. Sub-Saharan Mindanao.